Hello mga idol! Bago tayo magpatuloy sa kwento ni Yuseong ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout po sa iyo Boss War Agay Shinsako, maraming salamat sa binigay mo pong pangdagdag pambayad ng kuryente. Shoutout po sa iyo Lods Ahmed. Shoutout po sa iyo Idol Rainiel Servidad ng Caloocan. Shoutout po sa iyo Boss Roderick Adarme at sa asawa mo po na nasa Taiwan na si Michelle Vergara. Shoutout po sa iyo Idol Aurora Francisco ng San Francisco, Quezon. Shoutout po sa iyo Lods Harold at sa kapatid mo na si Arley Lopez ng Orani, Bataan. Shoutout po sa iyo Idol Ish Brizo. Shoutout po sa iyo Idol Angie Beo. Shoutout po sa iyo Lods Jason Del Lova at kay Miss Jennifer Besana Yabet ng Rojas City, Capiz. Shoutout po sa iyo Boss General Cabs. Shoutout po sa iyo Lods EJ James Orlanda. Shoutout po sa iyo Idol Alexander Plarisan. Shoutout po sa iyo Idol Jihad Mabang at sa hacker ng account mo. Shoutout po sa iyo Lods Patrick Kers. Shoutout po sa iyo Kuya Guard Patray at sa mga S8 family din na mahilig sa mga anime. Shoutout po sa iyo Lods Emmanuel Romero. Shoutout po sa iyo Idol Ruben Mantalaba. Shoutout po sa iyo Boss Jason Sable. Shoutout po sa iyo Lord CF Jet. Shoutout po sa iyo Boss Flor Deliza Bahian. Shoutout po sa iyo Idol Nilo Estobo at sa asawa mo na palaging nagsusungit pero love mo pa din na si Nanay Feb. At shoutout po sa iyo Master Imak ng Marikina City. Maraming salamat po mga idol sa patuloy na pagsuporta. Sa pagpapatuloy. Habang hawak ng mahigpit ni Giho si Jium Namgang, ay agara niya itong tinuhad sa tagiliran, patuloy niya itong hinahawakan at tinutuhod ng paulit-ulit sa isip-isip ni Baekru Moyong na nagawang mahawakan at hindi binibitiwan ni Giho si Jium Namgang, namamangha din ng mga disipulo pati na rin si Soso, sa isip-isip nito na mukhang mananalo si Giho, gayunpaman ay hindi pala direktang tinatamaan si Jium Namgang ng tuhod ni Giho dahil ginagamit pala nito na harang ang espada niya, biglang nagpakawala si Giho ng suntok at maraming beses niyang pinagsusuntok si Jium Namgang, ngunit nagagawa naman ni Jium Namgang ito na mas alag gamit ang espada niya hanggang sa maglulunsad ulit si Giho ng isang pangmalakasan na atake at nilunsad niya ang 1,000 John weight na sasampalin niya sa muka ni Jium Namgang, subalit madali lang ito napigilan ni Jium Namgang, ayon pa dito na napakakahanga-hanga ang mga atake ni Giho. Ginagamit nito ang bigat ng arm guard niya para isabay sa atake nito, hindi makapaniwala si Giho na nagawang mapigilan ni Jium Namgang ang atake niya na may bigat na 1,000 Jium, nakatumbas ng 600 kilograms ng parang wala lang, kaya seryoso si Giho na maglulunsad pa ulit ng atake na pangmalakasan kung magagawa pa rin nito na masagang ang atake niya. Kaya naghanda na si Giho at nag-ipon ng maraming ki sa mga kamay nito, at nilunsad niya ang suntok na kayang paluhudan ng isang oso, at nagagalit na nilalakasan niya pa lalo ang suntok niya at ginamit ang 1,000 John, Crouching Bear Fist. Makikita natin ang lakas ng suntok ni Giho, at sa sobrang lakas nito ay ramdam ni Jium Namgang ito, at tuluyan na ito napa-atres ng malayo. Habang nakatayo at napapagod ay hindi pa rin si Giho makapaniwala na hindi pa rin nagbigay ng malaking pinsala ang atake niya. Habang nakatingin kay Jium Namgang ay napansin ni Giho ang espada nito na may aura. Hindi siya makapaniwala na wala man lang gasgas ang espada nito. Naiinis siya sapagkat hindi niya magawa na masira ang kahoy na espada nito dahil sa pambihirang aura na meron ito. Sinabi ni Jium Namgang na ang bilis, ang bigat at ang inner ki ni Giho ay kamangha-mangha. Ang teknik nito ay mararamdaman ng pinong-pino, mabilis ito, mabigat at napakalakas ng impact, kaya napagtanto niya na isa din si Giho sa mga pinagpala na mandirigma. Gayunpaman, ang lakas ay hindi natutukoy sa talento lamang, kundi natutukoy din ito sa kalidad ng mga teknik ng isang tao, kaya naghanda na si Jium Namgang ng isang malakas na teknik at gagamitin na nito ang swordsmanship ng Namgang family. Nagulat at nabahala si Giho sa lakas at bilis ng teknik na ito. Ang teknik na nilunsad ni Jium Namgang ay kinilala bilang greatest sword style ng bansang Junguan, the Sword of Divinity, Cloudless Heaven Sword, na direktang tumama kay Giho ang atake na ito.
Makikita natin ang maraming hiwa na tumama kay Giho sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sa sobrang lakas ng teknik na ito ay walang magawa si Giho kundi tanggapin ang mga pag-atake na tumama sa mukha nito at sa balikat. Kahit pa sinusubukan niya sana harangin ito, gayunpaman ay sa dami ng pag-atake ng teknik ay pati ang buong paligid ng arena ay nagkakawasak-wasak na din dahil sa dami ng slash na patuloy na lumalabas. Pati ang sahig na dinaan ni Jeum Namgang ay nagkahiwa din ng malamin. Makikita natin na ang buong lugar ng arena ay patuloy na nagkakaroon ng mga paghiwa na kahit ang mga administrador ay nababahala na din. Hindi makapaniwala sila so-so sa nasaksihan nilang teknik sapagkat ito ay sobrang malakas. Pati na rin si Baekru Moyong ay napapatahimik na lang, lalo na ang dalawang kupal na si Tae Gi-jong at si Pyong Wide ay nagugulantang na lang sa lakas ng teknik na Cloudless Heaven Sword of the Namgang family. Makikita natin si Giho na nakatayo at puno ng sugat ang buong katawan habang patuloy na pumapatak ang mga dugo nito. Habang nakakuyom ang kamao ay tumatawa si Giho at sinasabi na sobrang sakit ng atake na iyon. Ayon pa sa kanya na sa totoo lang na palagi siyang nawawala ng malay dahil sa laban, subalit itong pag-atake ni Jeum Namgang ay kaya niyang tiisin. Sinabi pa ni Giho na kung ang tawag ba dito sa teknik ay Divine Sword Cloudless Heaven, sa tingin niya na masyadong mahaba ang pangalan ng teknik, napapatigil na lang si Jeum Namgang sa mga sinabi ni Giho. Kaya sinundan niya pa ng isang atake ang teknik niya at nilunsad ang Cloudless Heaven Sword, Continuation Technique, Cloudless Heaven Press. Makikita natin na lumubog ang malaking parte ng inaapakan ni Giho, at sa sobrang lakas ng pressure ng teknik ay napapasukan na lang ito ng dugo. Hindi makapaniwala si Jeum Namgang na nagawa pere ni Giho na makatayo sa lakas ng teknik na iyon. Habang tumitibok ang puso niya ng mabilis ay sa isip nito na namumukod tangi si Giho. Expected na niya ito sa disipulo ng Merem High Lord, kaya agaran na ulit siyang sumugod para tuluyan ng tapusin ang laban. Habang papalapit ay biglang niyang napansin si Giho, kaya agaran siyang napatigil at hindi na tinuloy pa ang pag-atake. Nagtataka naman ang administrador kung bakit timihil si Jeum Namgang. Sinenyasan nito ang administrador na tignan ang kondisyon ni Giho, na pinagtaka naman ng administrador. Makikita natin na nakatayo lang si Giho habang nakakuyom ang mga kamao at hindi na gumagalaw. Tinawag ng administrador si Giho kung okay pa ba ito, habang ang isang guro ay nilalapitan na si Giho. Hindi na lang makapaniwala ang administrador sa nakita niya, kaya sinigaw na nito na hindi na makakapagpatuloy si Giho sa laban, kaya ang nanalo ay si Jeum Namgang ng Namgang family. Hindi makapaniwala ang mga disipulo na nanonood ng laban. Ayon sa isang disipulo na nanatili si Giho na nakatayo kahit nawala na ng malay, nang hinayang naman ng isang disipulo sapagkat kung natalo sana ni Giho si Jeum Namgang ng walang sandata na gamit ay pwede sana itong ituring isang alamat. Hindi napigilan ni Baekru Moyong ang mapapalakpak dahil sa pinakitang katatagan ni Giho. Ayon sa kanya na isang tunay na mandirigma talaga si Giho. Natuwa at napapalakpak na din ang lahat ng disipulo. Namamangha sila sa galing na pinakita ni Giho. Ang buong arena ay napuno ng sigawan at paghanga kay Giho. Kahit na natalo si Giho sa laban ay nakakuha siya ng isa pang titulo na kakalat sa buong lupain bilang halimaw na hindi babagsak, ang taong hindi matitinag na halimaw na bakal. Kahit si Jeum Namgang ay napahanga kay Giho kaya hindi niya din napigilan ng pumalakpak sa isip-isip nito na kung ganoon ay mas malakas pa si Yuseong dito sa halimaw na nakalaban niya. Namamangha naman si Demong Gi sa atake na ginawa ni Jeum Namgang. Sinabi nito na hiniwan ni Jeum Namgang ang lahat ng nasa loob ng arena. Kamangha-mangha ang lakas at swordsmanship na pinakita ni Jeum Namgang, na kung titignan ay para itong isa sa mga talem. Subalit sinabi nito na sa tingin niya ay iba ang magiging resulta ng laban kung si Yuseong ang nandoon. Subalit nang tignan ni Demong Gi si Yuseong ay wala na pala ito sa tabi niya, kaya tinanong niya si Bongde-ala kung saan pumunta si Yuseong. Nakangiti na sinabi ni Bongde-ala na pumunta si Yuseong sa loob para ibalik ang ibang libro at kumuha ng bago. Hindi na lang makapaniwala si Demong Gi sa mga sinabi ni Bongde-ala. Sa kabilang banda ay binabalik na ni Yuseong ang mga libro na nabasa na niya sa dati nitong mga kinalalagyan. Habang pinagmamasdan ang mga libro ay sa tingin niya na nabasa na niya ang lahat ng libro na nanggaling sa Cheonggo.
kaya nakapagdesisyon na ito na lumipat naman ng ibang stante para maghanap ng bagong mga libro na babasahin, subalit biglang may nasipa siyang libro sa sahig, kaya nagtaka siya kung ano ito. Habang pinagmamasdan ang libro sa sahig ay napapatanong na lang siya kung ano ang ginagawa ng libro na ito sa sahig. Sa isip-isip ni Yuseong na siguro naman ay napansin na ito ng mga Katie wala sa aklatan, gayunpaman ay alam niya na ang mga libro sa Million Book Athenaeum ay lubos na pinahahalagahan, kaya bakit ang isang libro na ito ay ginagamit lang na pangkalso sa hagdan para mabalanse. Dahil sa kuryosidad ay kinuha ng ating bida ang libro, at hinihipan niya ito para mawala ang alikabok, hinampes at pinagpagpagpag niya rin ito para tuluyan ng mawala ang alikabok, subalit nang binuklat na niya ito ay walang nakasulat sa mga pahina nito. Sinubukan ni Yuseong tignan kung bakit walang kahit anong nakasulat sa libro, kaya tinignan niya ulit kung may pamagat ba ang libro na ito, subalit biglang nagulat siya sa nakikita niya, sapagkat nagkaroon na ng pamagat ang libro at ito ay ang The Tome of the Ten-Weaponed Demon. Sa kabilang banda ay sinabi ni Miriam Highlord na gaya ng inaasahan sa isang disipulo na nanggaling sa Namgong family, ayon naman kay Chancellor Bongnam na kung alam na ba daw ni Miriam Highlord na ito ang magiging resulta. Sinang-ayon na naman ito ni Miriam Highlord at sinabi pa nito na alam niya na mas malakas na ngayon ni Jium Namgong kaysa kay Horyu Pang. Ayon naman kay Chancellor Bongnam na siguro ay iba ang magiging resulta kung binigyan si Giho ng sandata kaysa sa armed guard. Sinabi naman ni Miriam Highlord na kailangan ni Giho na pagdaanan ito para lalo pang lumakas, hindi naman ito kailangan magmadali sa mga bagay-bagay, at saka sinabihan niya ito na huwag sasali sa tournament subalit hindi marunong makinig sa kanya si Giho. Gayunpaman mapang-asar na tinanong ni Miriam Highlord na bakit parang mas naiinis pa si Chancellor Bongnam kaysa sa kanya dahil natalo si Giho. Hindi naman sinang-ayonan ito ni Chancellor Bongnam at sinabi nito na bakit siya may inis, hindi naman niya disipulo si Giho kundi kay Miriam Highlord. Habang patuloy na umiinom ang dalawa ay sinabi ni Miriam Highlord na nasorpresa siya sa pagkatalo ni Horyu Pang laban kay Baekru Moyong, kaya sa tingin niya na hindi muna nila kailangan mag-alala patungkol sa 9 sects na gumalaw. Ayon naman kay Chancellor Bongnam na marahil ay tama ito, ngunit nag-aalala siya kung ano ang balak gawin ngayon ng 5 noble houses sa sitwasyon na ito. Sinabi ni Miriam Highlord na ito na ang oportunidad nila para buwagin ang pulisya ng Shadow Note. Nagulat si Chancellor sa gustong gawin ni Miriam Highlord. Ayon pa dito na para bang gusto pa nito dagdagan ng panggatong ang apoy. Pag ginawa nila ito ay maaaring tumawag para sa isang emergency na pagpupulong sa pagitan ng mga senador na mag-aalis lamang sa autoridad na meron si Miriam Highlord. Sinang-ayon na naman ito ni Miriam Highlord na may posibilidad na ganoon ang mangyari, kaya naman mas magiging mahalaga ang tungkulin nito bilang isang chancellor. Nadidismaya na lang si Chancellor Bongnam at sinabi nito na napakaraming bagong hangin ang umiihip ngayong tag-init. Sobra na para sa matatandang tulad niya. Nadidismaya na sinabi ni Miriam Highlord na ang mga bagay-bagay ay nag-uumpisa pa lang, huwag sana nito sabihin na umaayaw na agad ito. Ayon naman kay Chancellor Bongnam na kahit siya ay hindi niya kakayanin ang malaking bagyo na malapit nang bumulabog sa Alliance, sinabi ni Miriam Highlord na sana ay samahan siya nito hanggang sa tuluyan ng mabago ang Alliance. Wala na lang masabi si Chancellor Bongnam sa hiling ng disipulo niya. Sa isip-isip nito na ang pagbabago ng Alliance, ang proseso ng pagputol ng mga bulok na bahagi ng Miriam Alliance na wala pang sino man ang nakakagawa noon, bagay na hindi man lang niya magawang pangarapi noong panahon na siya pa ang Miriam Highlord. Noon pa ay ito ang pinakalayunin nila, alam niyang kailangan itong gawin, at nagkaroon din siya ng ilang pagkakataon para manindigan. Pero hindi niya ito ginawa, dahil sa palagay niya noon na ang isang espada ay hindi maaaring makasugat sa maraming mga labi ng tradisyon. Gayunpaman, ngayon na bumalik na siya, ang pinakamamahal niyang disipulo ay sinusubukan na maging isang espada para wakasan ang katiwalian sa Alliance. Sa totoo lang ay nagawa na nitong mailabas ang talim ng espada sa lalagyan nito, subalit ang espada na ito ay masyadong mabigat para sa kung sino man ang humawak nito na mag-isa, at dahil sa tingin niya na walang intensyon na bitawan ni Jong Jaegeol ang espada, ay kailangan niya itong tulungang iwagayway ang kanyang talim laban sa mga labi ng tradisyon na kilala bilang 9 sects at 5 noble houses.
Habang tumatayo na sa pagkakaupo ay sinabi ni Chancellor Bongnam na handa siyang samahan ito na pasanin ang bigat ng responsibilidad para sa pagbabago ng alliance. Ang institute na ito ay ang bagong liwanag ng alliance, at ang Senado naman ay ang takip silim, at dahil sa napakaraming prodigies at prime evil incarnates ngayong taon, ang tunay nilang laban ay totoong nag-uumpisa pa lang. Tinanong ni Chancellor kung ano ang kalokohan na pinaplano naman ngayong ni Yuseong, hindi niya ito nakita sa tournament. Dismayado na sinabi ni Merm Highlord na hindi siya sigurado sa mga pinaggagawa ni Yuseong, sobrang nahihirapan siya intindihin ito. Nagtataka na napatanong si Chancellor Bongnam kung ano ang ibig sabihin ni Merm Highlord. Nakangiti na sinabi ni Merm Highlord na si Yuseong ay nakatira sa loob ng Millionbok Athenaeum. Nadidismaya na nagtataka si Chancellor Bongnam na kung ano naman ang ginagawa ng isang bobo pagdating sa akademiko na tulad ni Yuseong doon. Ayon kay Merm Highlord na hindi niya din alam kung bakit, naiinis naman si Chancellor habang sinasabi na kung yun lang ba ang impormasyon na mabibigay sa kanya ni Merm Highlord patungkol kay Yuseong ngayong araw. Ayon naman kay Merm Highlord na wala nang iba pa ang nakasulat sa report kundi yun lang. Tinanong ni Chancellor na yun lang ba ang report na nasa agap ng mga tauhan nito, na sinang-ayon na naman ni Merm Highlord at ito ay ang patungkol sa araw-araw na gawain ni Yuseong, at iniabot niya ang sulat para makita talaga ni Chancellor na hindi siya nagbibiro. Sinabi pa nito na tulad ng nakikita niya sa sulat ay ang lahat ng sinabi niya ay totoo. Nadidismaya naman na binabasa ito ni Chancellor Bongnam. Ayon sa kanya na isa itong malaking kalokohan, pumupunta si Yuseong sa Athenaeum ng alas 5 ng umaga at bumabalik sa dormitoryo nito ng alas 11 ng gabi. Tinanong niya kung bakit yun lang ang nakasulat dito. Sinabi naman ni Merm Highlord na yun lang ang report na natatanggap niya araw-araw, kumbaga, palagi lang ito nagbabasa ng libro. Nadidismaya na napapatahimik na lang si Chancellor Bongnam. Pahabol pa ni Merm Highlord na kung titignan ay para bang may isang sekreto na hindi pa nabubunyag na meron sa Millionbok Athenaeum. Biglang lumaki ang mga mata ni Chancellor Bongnam sa narinig niya, at na-curious din ito kung may isang sekreto ba na nasa loob ng Athenaeum, kaya tinignan niya ang gusali ng Athenaeum, at napapangiti na lang ito, habang sinasabi na ang mga libro ay laging puno ng katakot-takot na misteryo at ang mga misteryong iyon ay madalas na nagbubunyag sa kanilang sarili nang hindi natin inaasahan. Sa kabilang banda ay tinanong ni Yuseong ang instructor patungkol sa libro. Ayon naman sa instructor na ang libro na ito ay isang walang laman na libro na nanggaling sa Chongo. Pahabol pa nito noong bago pa lang siya sa Athenaeum ay sinubukan niya din gamitan ng tubig o painitan ito para makita kung may lalabas bang mga sulat. Subalit narinig niya na may mga sumubok na din suriin ito, gayunpaman ay wala din sila nalaman patungkol sa libro. Dahil sa wala naman nakasulat sa libro ay ibalik na lang ito ni Yuseong sa ilalim ng hagdanan o kaya gamitin niya na lang ito bilang notebook. Habang tinitignan ng libro ay sa isip-isip ni Yuseong na para sa iba ay ang tingin ng mga ito sa libro na ito ay walang laman na libro, gayunpaman hindi ganoon ang sa tingin niya, dahil sa kakayahan niyang interpretation, siya lang ang nag-iisang nakakabasa ng libro na ito. Kahit na ang mga profesional na nag-decipher ng hindi mabilang na mga secret manual ay hindi magawang mabasa ang aklat na ito, sa tingin ng ating bida na ang kakayahan niyang interpretation ay may abilidad na makita ang lahat. Habang binabasa ang title ng libro na Tome of the Ten-Weaponed Demon, kahit hindi niya pa nababasa ang loob nito ay base sa title nito, ang martial art na ito ay maaaring naiiba sa mga martial art na meron ang mga legal na pakseyen sa bansang Junguan. Pakiramdam niya din na ang Ten-Weaponed Demon technique ay medyo katulad sa kanyang estilo ng paggamit ng dalawang sandata. Habang nakatingin sa libro ay biglang nakapasok si Yuseong sa isang dimensyon. Makikita natin ang isang mandirigma na nakatalikod at biglang tumingin sa kanya habang sinasabi na si Yuseong ang nakatadhana. Nakinagulat naman ni Yuseong ang mga narinig at hindi siya makapaniwala sa mga nakikita niya, hanggang sa lumiwanag ng husto ang paligid nito at unti-unti na siya nakakalabas sa madilim na dimensyon na napuntahan niya.
Lumabas ang notification na nadiskubre ni Yuseong ang unang pamana ng 4 na demonyo ng lupain at ito ay ang The Tome of the Ten-Weaponed Demon. Lumabas din ang notification na ang 4 na demonyo sa labas ng bansa na mission ay na-unlock na. Sa isip-isip ni Yuseong na sa ika-6666 na libro ay natagpuan niya ang hindi inaasahang kapalaran. Nagtataka habang pinagpapawisan ng instructor at tinanong si Yuseong kung okay lang ba ito. Nagtaka naman ang ating bida sa tanong ng instructor. Magalang na sinabi ni Yuseong na okay lang siya. Ayon naman sa instructor na sinusubukan niyang mag-focus sa sarili niyang pag-uunawa sa mga libro na binabasa niya, subalit hindi niya mapigilan na mag-alala kay Yuseong sapagkat 2 oras na ito na nakatingin lang sa libro na walang laman. Hindi makapaniwala si Yuseong na 2 oras na pala siyang nakatitig lang sa libro. Humingi ng pasensya si Yuseong sa instructor at sinabi nito na hindi na niya napansin ang oras habang binabasa ang libro. Pahabol pa nito na kung pwede niya daw dalan ng libro sa dormitoryo nila, na sinang-ayon na naman ng instructor. Sa isip-isip ng instructor na kung ano ang mga pinagsasabi ni Yuseong patungkol sa libro, wala naman laman ang libro na iyon. Habang mahigpit na hawak ang libro ay sa isip-isip nito na nagawa na niyang magbasa ng ilang libong libro habang sinusubukan na mahanap ang dull mind technique. Hindi niya man naiintindihan ang lahat ng mga libro na binasa niya, ngunit marami din siyang natutunan at napapalawak niya pa ang kanyang kaalaman, lalo na sa mga banyagang libro na nasa 10th floor. Marami sa kanilang martial arts at ideolohiya ay naiiba sa Junguan. Nakilala niya ang hindi mabilang na mga dayuhang masteri ng sandata at hindi mabilang na martial arts na ginawa sa labas ng Junguan, at dahil sa mga bagong kaalaman ay nagagawa niyang mag-imagine ng isang digmaan kung saan ay nakikipaglaban siya sa mga banyagang mandirigma na nakasulat sa mga libro, at sa mga imahinasyon na iyon, palagi niyang nakita ang kanyang ideal na estilo ng pakikipaglaban at ito ay ang paggamit ng 2 sandata. Ang kanyang ki ay hindi sapat upang magawa ang mga advanced na teknik na dokumentado sa Athenaeum, kaya mas lalo niya pa sinasanay ang kanyang stamina, basic swordsmanship, at pag-meditate upang mas lalo makabisado ang paggamit ng 2 sandata. Sa isip-isip ni Yuseong na kung magagawa niya kaya malampasan ang paggamit lamang ng 2 sandata, kahit nagamit na niya ang bago niyang sandata na may Jade of Disorder ay nagawa niya lang makapantay sa laban ni Chorang at hindi niya ito tuluyan na natalo. Alam niya na patuloy pang lalakas si Chorang sa maikling oras lang, at ang mga talento ni Giho ay mas higit na uunlad sa ilalim ng patnubay ng Miriam High Lord. Subalit ang kanyang dual-wielding technique ay nagawa ng harangin ni Chorang yung sa huli nilang laban, kaya naman ang librong ito ay parang isang buong bagong mundo para sa kanya. Sa tuwing nag-i-imagine siya ng laban sa 10 armas ng demonyo, ang pakiramdam niya ay nakikipaglaban siya sa 10 magkakaibang mandirigma ng sabay. Ito ay nagmungkahi ng isang bagong direksyon para mapaunlad pa ang kanyang dual-wielding technique, subalit may 2 problema dito. Ang unang problema ay bakit ang taong ito ay sumulat tungkol sa isang pamamaraan na hindi niya kayang makabisado. Ang teknik na ito ay hindi pa kumpleto, at ang pangalawang problema ay imposible ba talaga gamitin ito? Paano magagawa ng isang tao ang humahawak ng 10 sandata ng sabay-sabay? Sinubukan na niya noon mag-isip ng paraan upang magamit ang 9 na mahaba at 9 na maiikling sandata na magkasama, ngunit walang paraan upang magamit ang mga ito ng sabay-sabay. Gayunpaman, sa palagay niya na maaari niya muna itong subukan bago niya pagdudahan ito. Kung hindi man ito gumana ay papalitan na lang niya ito, subalit ang paghawak ng 10 sandata ng sabay-sabay ay magiging isang hindi kaaya-aya, sapagkat ang paggamit pa lang ng 2 magkaibang sandata ay masyado ng kontrobersyal. Kaya napapaisip tuloy siya kung itutuloy niya pa ba ito. Sa hindi kalayuan ay nakita ni Yuseong si Master Honjin na nakatayo at nanonood ng tournament. Nagtaka si Master Honjin kung bakit lumapit sa kanya si Yuseong. Nakangiti na sinabi ni Yuseong na pumunta siya para humingi ng panghuhusga na manggagaling kay Master Honjin. Ayon naman kay Master Honjin na kung nagdala ba ng alak si Yuseong. Sinabi naman ng ating bida na ang akala niya ay tumigil na sa pag-inom ng alak ito. Ayon naman kay Master Honjin na sinabi niya lang iyon dahil sa inis niya kay Yuseong.
Paano nito nagawang hindi sumali sa isang tournament na ito at ngayon ay kontento na lang ito sa 8th Division? Wala na lang masabi si Yu Seong sa pinapakitang pagtatampo ni Master Honjin sa kanya. Gayunpaman ay tinanong ni Master Honjin kung ano ang balak sanang itanong ni Yu Seong. Ayon naman sa ating bida na kung ano ang masasabi ni Master Honjin sa paggamit ng dalawang sandata, nagtataka na tinanong ni Master Honjin kung ano ang pinapanto nito. Ayon naman kay Yu Seong na wala sa mga taga Jungwan at kahit na sa magulong Pak Seien ang piniling gumamit ng dalawang sandata bilang panlaban nila, sinang-ayon na naman ito ni Master Honjin at sa tingin niya na totoo yun. Seryosong tinanong ni Yu Seong na kung ang ibig sabihin ba nito na ang paggamit ng dalawang sandata ay isang kamalian. Ayon naman kay Master Honjin na bakit nasabi ni Yu Seong na mali ang paggamit ng dalawang sandata dahil lang sa wala sa mga mandirigma ng legal na Pak Seien ang gumagawa nito. Sino naman ang nagsabi nito sa kanya na mali ito? Sinabi naman ni Yu Seong na sa tingin niya na ang lahat ng tao ang nagsasabi nito sa kanya, sa kadahilanan na wala sa mga legal na Pak Seien ang gumagawa nito, ibig sabihin ay wala ng pag-asa ito. Ang paggamit ng maraming armas ng sabay-sabay ay pansamantalang solusyon lamang sa isang problema. Tinanong ni Master Honjin na kung para kay Yu Seong. Ano sa tingin niya patungkol dito? Nagtataka na napatanong si Yu Seong kung ano ang ibig sabihin nito. Sinabi ni Master Honjin na gusto niya malaman kung ano ang pananaw ni Yu Seong patungkol sa paggamit ng dalawang armas ng sabay. Napapatahimik na lang si Yu Seong habang pinag-iisipan ito. Sinabi ni Master Honjin na tumanggi itong tanggapin ang minungkahi niyang division na nararapat na puntahan nito noong araw ng interview nito sa kakayahan. Pero sa kabila noon, nagawa pa rin ito na maitulak siya palabas ng bilog gamit ang dual-wielding technique nito. Sinang-ayon na naman ito ni Yu Seong subalit ayon sa kanya na kinailangan niya pa ibigay ang lahat na meron siya para lamang sa bahagyang tagumpay. Sinabi ni Master Honjin na andyan na ang sagot na hinahanap nito. Kung ang isang Amerikanong kasuotan ay hindi pa nasusuot ay hindi nangangahulugang mali ito. Nagpapahiwatig lamang na walang sino man ang may tamang sukat dito. Mas bagay na suotin niya itong magulong uniforme na ito. Ang isang magarbong uniforme ay magiging awkward lang tingnan sa kanya. Ang lahat ng bagay sa mundo ay may kanya-kanyang mga bagay na nararapat sa isa't isa at lagi dapat itong tatandaan ni Yu Seong. Kung nagkataong umumbre ito sa kanya ay yakapin niya na lang ito. Napatahimik na lang si Yu Seong sa mga narinig niyang word of wisdom na nanggaling kay Master Honjin. Sa kabilang banda ay ginamit ni Soso ang Chonbom Mastery Technique, Divine Rising Snow Blossom, at makikita natin ang malakas na teknik na pinakawalan ni Soso, na kinaatres naman ni Jium Namgong dahil sa lakas ng atake. Gayunpaman ay makikita natin na wala man lang kahit anong pinsala na natanggap si Jium Namgong sa atake na iyon. Si Jium Namgong ang naging champion ng bracket ng mga lalaki, at si Soso naman ang champion sa bracket ng mga babae. Naiinis si Soso sapagkat wala man lang epekto ang teknik niya. Ayon kay Jium Namgong na inaasahan na niya na malakas ang mag-champion sa bracket ng mga babae, at namamangha din siya sapagkat kahit first year pa lang si Soso ay mas malakas pa ito kaysa sa mga senior disciple nito. Sinabi naman ni Soso na kung ganoon ay bakit hindi siya nito nilalabanan ng seryoso, bakit hindi nito ginagamit ang Cloudless Heaven Sword na ginamit nito nung naglaban sila ni Giho. Napatahimik bigla si Jium Namgong sa mga sinabi ni Soso, at tinanong nito na kung ang mga miyembro ba ng apat na pasaway ay malalapit sa isa't isa. Nagtataka naman na napatanong si Soso kung bakit nito gusto malaman. Ayon kay Jium Namgong na biglang sumagilang sa isip niya na mabilis na lumapit si Jium Namgong kay Soso at hinawakan ito sa may baba, at inilapit ang mukha niya habang sinasabi na siguro kung mag-propose siya na pakasalan ito, ang lahat ng miyembro ng apat na pasaway ay pupunta sa kanya at makikipaglaban. Hindi makapaniwala si Soso sa mga pinaplano ni Jium Namgong.